pa ng pagpasok. Ayan. Ayos na ang ating incubator guys. Pwede na magsalang ng mga batch ng itlog. So, maglalagay na ako ng unang batch ng itlog dito sa ating tray. Maaliwalas na umaga mula dito sa bukid. Sa araw na to ay unang araw na susubukan kong gamitin yung aking pinaghirapang incubator. So kung matatandaan po ninyo, ako po ay gumawa ng incubator na medyo marami-rami na yung mailalaman kong mga itlog. Dahil nga gusto kong maparami yung aking mga alagang itik. Kaya sa tagal ng aking paggawa, dahil sa dami ng aking kailangang ayusin, finally magagamit ko na siya ngayon. At habang maaga pa naman ngayon ay nag-aasikaso na muna kami ng garden at namimitas na rin ng mga gulay na pwedeng ilagay doon sa tindahan ni Mama B. Napakalaki. Yun o. Ayan mga kabukid, so napakalalaki ng kalabasa. Ito po ay maliliit na variety naman, mga ganyan, 1 kilo yung isa. Pero itong tanim namin ngayon, sa sobrang init nga po ng panahon, ay talagang nabansot na ng todo. Kasing lalaki lang to ng avocado eh, oh. Nagbuka na siyang avocado. Magulang na. Ang liit-liit, magulang na. Marami na yung magulang. Pitasin na natin. Halos lahat. Maliligat naman. Kung sa sarap, masarap yan. Kung sa sulit, Hindi hindi sulit. sulit. Malalaki na rin yung aming mga tanim na mais dito. Oh. Ayun, labanos. Oh. Labanos. Sexy labanos. Mm. Wow. Letter S. Pero malaki siya. Oh. Hindi niya kaya mag-penetrate pa ilalim. Ayan o. Ganyan yung mga labanos namin dito guys. Matigas yung lupa. Yan. Tuwid kaya? Tuwid ang ibabaw. Wala tayong na-harvest na tuwid ah. Kaya nga. Ayan o. Naka D4. Malaki yung kasoy natin. Oh. Mura pa? Mura pa siya kaso laki. Nakakaumay siya kainin. Nakakaumay bilhin. Bigay mo na lang kung bibili siya ng dalawang maliit, may kasama siyang isang sobrang Malaki. laki. Pa-free. Di ba yung iba ang free nila yung maliit eh, di ba? Sa atin yung malaki. Oh, ganda. At yan ang aming mga harvest of the day. Meron kami mga napitas na kalabasa, patola, labanos, talong at pak choy. Pagkatapos kong maihatid yung mga gulay doon sa tindahan ni Mama B, makulimlim naman yung panahon ngayon kaya at maglilinis muna kami nitong mga garden bed. Lipas na yung mga gulay na nakatanim dito at dumami na rin yung mga damo. Kaya at kailangan na naman naming linisan para sa mga susunod na araw ay mapagtatamnan na naman. So last time yung tinanim namin dito guys ay kamatis. Kaya yan marami pa mga tira-tirang kamatis dito sa puno. Sayang pa naman yan. Ayan oh.
Tabi natin yan. Masyado nang masukal ang palibot. Kailangan na maglinis. Tatamba ko yan dito sa mga ibang puno. Mabilis lumago yung mga damo kahit na tag-araw. Kasi mabasa-basa yung ilalim. Katulad dito sa ating mga mais. Marami na kaagad yung damo. So hindi talaga mapigilan yung paglago ng damo kahit na mainit. Oh. Ito kayo. Pwede na siguro itanim yan. Tingnan na natin yung buto niya kung magulang na. Kailangan pagulangin pa. Ito po yung labanos namin. Gumulang po kasi dyan, hindi na namin kinuha. So ito po yung mga bunga niya. At titignan namin kung magandang itanim ulit kapag ka natuyo. Dito na rin kami kukuha ng kanyang binhi. At meron din po kami dyang lettuce na pinagulang. Ayan, ganyan po itsura ng lettuce na namulaklak. Ang tatangkad. Dito tayo makakakuha ng buto, no? Malapit na maabutan yung aking kasamang naglilinis. Konti na lang. Malakas pa kaya ako? O gutom na? Pag hindi mo yan nabunot, ibig sabihin gutom ka lang. Kailangan na kumain pag hindi ko na mabunot. Yun. Pwede pa? Aabot pa mamaya. Ako yung mga itik doon, no? Kinakain na naman yung mga dahon ng sitaw. Tik, 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 tik. Kayo talaga. Hinog na kaya to? Malapit na mahinog yung aming guyabano. Bango. Ang laki na, oh. Wow. Mga ano siguro to, mga 2 linggo pwede nang pitasin. Hindi naabot. Laki. Eto pa, oh. Mukhang hinog na yata to, ah. Malambot? Malapit na. Malapit na mahinog. Wow. Lumambot na lang yata kakapindot-pindot mo eh. Maya-maya pinipindot. Marami na kaming nalinisan, mainit na rin ang sikat ng araw at oras na ng pananghalian. Sa araw nga pala na to, ang aming ulam dito sa bukid ay yung mga kibaw na nakuha namin kahapon. Dumating na rin sina Mama B para dito na sila manananghalian sa bahay namin. Sakal ka na daw. Tulungan kita. Inukin mo, ayan mo mabuti. Muyain. Ka magmadali. Hindi niya nang umuya mabuti kasi nga bungi. May isang sakong bigas pa oh. Dito. Ito. Oh, Ito. Ito, yan. Sayang yan. 5 piso pa isang butil. Mahal. At finally, ito na nga yung aking pinakahihintay, ang masubukan ko na itong aking ginawang DIY incubator. Medyo may kabigatan kaya tinulungan na ako ng aking mga ladies. Ay, patog na, patog. Pabigat. Sige, go. Patong. Mahirapan ang pagpasok.
So yan update mga kabukids dito sa aking ginawang incubator. At ito, nalagyan ko na po siya ng ilaw. 3 ilaw ang nilagay ko. Bali nung una, 2 lang sana. Kaso nga lang, hindi ko ma-reach yung temperature na kailangan ko. Kaya at nagdagdag po ako ng isa pa. Kaya ngayon, naabot ko na yung temperature na kailangan ko. Yun nga lang, pagdating sa humidity ay medyo mababa para sa incubator. So, ang gagawin ko ngayon, dahil mababa yung humidity niya, kailangan ko maglagay ng tubig. Ayan. Meron ako ditong tubig sa cup at ilalagay ko lang dito sa loob para mamaya tataas na yung humidity sa hangin. 2 ilalagay ko. Ayan, maglalagay ako ng 2 baso ng tubig. Dito lang banda, sa gilid. Delikado, masagi lang eh. So, ayan. Ayos na. Ready to operate na po yung ating incubator. Medyo natagalan lang ako kasi nilagyan ko pa siya ng mga styrofoam dito sa gilid. Nilagyan ko ng mga styrofoam dito at saka dyan sa iba pang sides. At yan mga kabukids, nakapagsalang na ako ng aking unang batch ng mga itlog na aking papipisain gamit itong aking DIY incubator. Maraming salamat sa inyong panonood at update ko kayo sa mga susunod na araw regarding dito sa ating development. At sana maging successful itong aking bagong project. Maraming salamat, Bukids!